Sharon, actually, itong inaalok namin sa inyo sa programang ito na tubig at mga mineral, I think there are better options or solution dun sa inyong condition. Kanina, in-explain ko po kung bakit nagkakaroon ng hypertension na isang tao. Ito pa yung kakulangan ng tubig at mga minerals. So, hindi po yung synthetic na product ang solution sa inyong condition, kundi yung tubig at mga mineral. Okay? Labnawan nyo lang yung dugo ninyo, magiging mas relax ang puso po ninyo, at yun po yung magiging solusyon sa pagbaba ng inyong blood pressure. Okay? And then, isa pa is that yung ating mineral drops, meron po siyang sangkap na nagpapaluwag ng size ng inyong arteries. Okay? Yung lumen niya. And with that, it will act as a vasodilator. Pagdating naman ng diabetes, siya din po yung solusyon, tubig at mga minerals. Hindi alam ng karamihan na ang diabetes po is condition na ang involved na organ po is yung utak. Ayon kay Dr. Ferido Batmanheli sa kanyang libro Your Body is Many Cries for Water, ang sabi niya, ang utak po natin is the main organ of the central nervous system. And central nervous system is parang yung Meralco ng ating katawan. Okay? It is a source of itong kuryente. Ngayon, ang Meralco po ay umaasa sa tubig para makapag-generate siya ng kuryente. Kaya kung tuwing summer, pag bumababa ang level ng tubig sa dam, nagkakaroon ng rotational brownout at nadadamay din po yun Cavite sa brownout. Ngayon, kung kulang ng tubig at hindi makapag-generate ng kuryente, ang isang electric company po ay pwede umasa sa ibang sources ng power tulad ng solar energy, yung hangin, yung uling, yung geothermal energy na galing sa vulkan in the form of steam. Pwede din yung fuel, gasoline or diesel na nagpapatakbo ng generator. At sa mga maunlad na bansa, ang ginagamit po nila is nuclear power. Ngayon, ang utak natin, pag kulang siya po sa tubig, siya din maghahanap ng ibang source ng power. Now, this happens to be sugar. Kaya ang gagawin ng utak, pipigilan niya yung pancreas na huwag gumawa at huwag mag-release ng insulin. Kasi ang insulin po ang hormone na kailangan ng cells ng ating katawan para ma-absorb niya yung sugar na nasa dugo. Okay? Ang exempted po dito are the brain cells. Kaya yung pagkagawa ni Lord sa tao ay talagang very, very amazing. Okay? So, pag kulang ang tubig na inyong utak, hindi mag-release ng insulin, so yung sugar ay mananatili sa circulation. Kaya tumataas ang blood sugar level nyo. However, kung mataas ang blood sugar level nyo, mas maraming sugar ang nakakarating sa utak na siya po yung alternative source ng energy pag kulang yung tubig. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga diabetic laging uhaw. Ang dapat inumin nila is tubig. Kaso, ang problema sa mga diabetics, sila po yung taong hindi pala inom ng tubig. Mas gusto na inumin yung mga masasarap na inumin na hindi naman yun ang kinakailangan ng utak para siya ay makapag-generate ng power. Okay? So, ano yung pinakamagandang solusyon dun sa inyong hypertension at sa diabetes? Ito ay pag-inom ng sapat na daming tubig, which is 50 ml per kilogram body weight per day. Samahan nyo po ng ating mineral drops. Kasi ang tubig na ininom natin ngayon ay purified water dahil sa water pollution. Ang problem naman sa purified water, wala po yung minerals and therefore hindi ho ma-hydrate ang inyong katawan na maayos. So, yun po yung gagawin nyo. Sa pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops, ito po yung mas magandang solusyon, mas epektibo at mas natural na paraan para masolusyon na po ang inyong medical conditions na dinaranas nyo po sa ngayon.